Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikatatlong kabanata na ng ikalimang aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang huling aklat ng mga Torah or Pentateuch. Ito ay ang aklat ng Deuteronomio. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal at mapagmahal. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo, sa inyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, Lord, at samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na masikit ka naming makilala upang higit naming maibigay ang nararapat na papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Lord. We give you all the glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1, nagpatuloy tayong papuntang Bashan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon ng Hesbon at sa mga Amoreo. Sa tulong ni Yahweh, natalungan natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinirang buhay isa man sa kanila. Nasakop natin ang 6 nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og at sa Bashan, ang maraming maliliit na nayon at ang malalaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader. Tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon na Hesbon, nilipol natin sila pati mga kababaihan at mga bata. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nasakop natin noon ang lupain ng 2 haring Amoreo, ang lupain nila sa silangan ng Hordan mula sa ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Sirion ang tawag ng mga taga-Sidon sa bundok ng Hermon at Siner naman ang tawag doon ng mga Amoreo. Nasakop na din natin ang mga lungsod sa mataas na kapatagan, ang buong Gilead, ng Bashan hanggang Salka at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay 4 metro ang haba at 2 metro ang lapad. Ito ay nasa lungsod ng Raba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. So dito po makikita natin ang ganda lang ng pagsasalaysay ng kanilang tagumpay sapagkat kinikilala nila na ang kanilang tagumpay ay buhat sa Panginoon. Kaya nga, sabi dito sa verse 3, sa tulong ni Yahweh natalo natin si Haring Og. So, ang sarap lang po pakinggan sa mga mananampalataya, every time na meron silang tagumpay na natatamasa, binabalik nila sa Panginoon ang recognition or nare-recognize nila na yung tagumpay na yun ay buhat sa ating Panginoon. At sana ganun din tayo, tayong mga mananampalataya ngayon, every time na meron tayong share na testimony ng tagumpay at maging ang mga pag-promote, yung ganyan. So, dapat po ay kilalanin natin na ito ay buhat sa ating Panginoon. Verse 12, nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Ruben at Gad ang lupain mula sa Aroer na nasa tabi ng ilog Arnon at ang kalahati ng Gilead. Ang kalahati naman ng Gilead, ang Bashan sa makatwid ang buong Argob ay ibinigay ko sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang buong Bashan ay tinatawag na lupain ng mga Rephaim. Ang buong lupain nga ng Argob at ang Bashan hanggang sa hangganan ng mga Gezoreo at Maakateo ay napunta kay Jair na anak ni Manases. Hanggang ngayon, may ilang nayon doon na tinatawag na mga nayon ni Jair, sunod sa pangalan niya. Ang Gilead naman ay ibinigay ko kay Makir. Sa mga lipi naman ni Ruben at Gad ay binigay ko ang lupain mula sa Gilead hanggang sa kalagitnaan ng ilog Arnon. Ang ilog Arnon ay ang hangganan nito sa timog at ang ilog Habok naman sa hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng lahi ni Amon. Sa kanluran, ang lupain nila ay abot sa ilog Jordan, mula sa lawa ng Seneret hanggang sa dagat na Patay. Abot naman sa bundok Pisga sa gawing silangan.
Sinabi ko sa kanila noon, ang lupaing ito ay ibinibigay sa inyo ni Yahweh na ating Diyos, ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipaglaban mula sa nakasama ng ibang Israelita. Naiwan dito ang inyong mga pamilya at ang inyong mga hayop sapagkat alam kong maraming kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Josue, nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa 2 haring Amoreo, ganun din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupaing pupuntahan ninyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. So, napakaganda po dito makita natin na yung pangako ng Panginoon, sometimes nabibigay siya sa atin ng mga initial proof ng tagumpay. Kaya naman talagang hindi tayo pakakapain sa dilim ng Panginoon. No? Sa halip po ay binibigyan niya po tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng mga patikim na tagumpay. Kaya wag po tayong titigil, no? Wag tayong magdudwell doon sa tingin natin okay na kasi meron pang mas the best na kayang ibigay si Lord. Kaya nga dito sabi ni Moises, no, kay Joshua na kung paano kayo iniligtas ni Lord, no, doon sa mga naunang hari, no, ay ganun din niya kayo pagtatagumpayin sa mga susunod. So God is so very alam niyo yung very faithful talaga siya sa kanyang mga pangako at never niya tayong bibigyan ng discouragement. Instead, binibigyan niya tayo ng encouragement sa pamamagitan ng mga simpleng tagumpay. Verse 23. Nakiusap ako noon kay Yahweh, ang sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo nang ipakita sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makakagawa ng iyong ginagawa? Hinihiling ko sa iyong patawirin mo ako sa ibayo ng Hordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupain iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na, huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Umakyat ka na lang sa tuktok ng Pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Hordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop ng lupaing matatanaw mo at mananatili tayo sa libis na nasa tapat ng Beth Peor. Dito po makikita talaga natin na si Lord, kapag sinabi niya at hindi yun mababago. Sa case po ni Moises, no, though marami siyang mabuting ginawa, marami siyang pagsunod, pero yung isang bagay, no, na nais ng Diyos ay hindi niya nagawa, yun yung maniwala sa kanyang salita. Kasi ang sabi ni Lord, magsalita ka sa bato. Yun ang sabi ng Panginoon, pero ito ay hinampas niya. So, may mga bagay po talaga na gusto natin na hindi natin nakukuha kasi hindi natin ito pinaniniwalaan. Kaya mahalaga, no, na talagang maging lesson sa atin itong bagay na ito. But it doesn't necessarily mean po na hindi nakapunta si Moses kay Lord, no? Hindi po, iba po yung lupang pangako po na sinasabi dito is literally yung lupang ng Kanaan, no? Pero yung kaligtasan po ay bukod po ito sa estado sa case ni Moises. Pero sa ating kapanahunan po ngayon, ang pananampalataya or ang paniniwala ay mayroong malaking kaugnayan sa ating kaligtasan sapagkat kung hindi tayo maniniwala at hindi tayo magtitiwala sa Panginoon ay wala tayong kaligtasan because that's the only requirements for us to be saved. So dito po makikita natin, no, na ipinapakita lang ng story ni Moises, no, yung kahalagahan po ng paniniwala, no, pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakita, no? Yun yung po yung kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Diyos na God. Salamat po, sana po ay may natutunan tayo. God bless everyone and to God be all the glory.